Pag napapanood mo ba yung mga movies mo dati, parang napapasabi ko ba, naku, nagawa ko ba yun? Mas mahirap ba mag-drama o mag-bold? Pinilit lang naman ako ng nanay ko maging artista kasi artista rin siya nung araw. Kaya lang kasi ang higpit-higpit kasi ng nanay ko eh. So kaya nagrebelde ka na sa mom mo? Paano mo na-tame si Padim? Kasi ang mga players, sabi nga on and off the court, mga players yan. Naku. May bagets na aktor na laging shirtless sa set at laging nagpaparamdam. Si Joshua, pag nakaka-eksena ako, kinakabahan ako. May mga young boys pa naman ang type, mga older women. Ooh. Hello mga kadaldal, our very special guest today, isang forever Diyosa, my friend from way back, pero buti na lang hindi halatang tumatanda. My dearest kumare, Miss Rio Locsin. Hello. Mare, welcome to Dollywood PH. Oo nga. Say hello sa mga kadaldal. Hello, I'm glad to be here. Natuloy din. Imagine, nung 80s pa, magkaibigan na tayo dahil isa po siya sa mga ninang ng son ko, si IC. Oo nga, tsaka si Ate Lud, syempre. Lahat naman yata nang nagsisimula nun, dadaan sa mga shows. Mga anak-anakan kayo. Before we start, Mare, no, I'd like to say thank you muna to some of my viewers for their positive comments. Victoria Sulciano, Blessy Lebina, Champy Powery. Maraming salamat for the vote of confidence. Parang it serves as my adrenaline shot. So, keep those positive comments coming. Ito na, game na, Mare. Bago na, uwi na ako. Bago natin i-plug yung bagong series sa ABS-CBN, syempre mag-throwback muna tayo. Okay. Pag napapanood mo ba yung mga movies mo dati, parang napapasabi ko ba, naku, nagawa ko ba yun? Ang tapang ko pala dati. Parang yung mga disgrasyada. Siyempre, nahihiya na ako kasi adults na yung mga anak ko, mga babae. Napanood ba nila yung mga bold movies mo nun? Binabawalan mo? Hindi, wala naman eh. Hindi na lumalabas masyado. Tapos, may isa siyang napanood yung bunso ko dati na namatay ako. Ayaw na niyang manood. Ilan taon ka nung ginawa mong disgrasyada? Yung launching movie mo? 17, 18. 17? Talaga fresh na fresh. Diba, walang ka-alam-alam sa mundo. Wala kang muwang-muwang. Kung i-remake yung disgrasyada, sinong artista ang gusto mong gumanap as you? Basta kung sino yung nararapat at kung sino yung talagang kayang ibigay yung nagawa. Pero kailangan ganyan ang cleavage, di ba? Pahiraman ang cleavage. Kasi mga artista nung araw, talagang natural, di ba? Materials fuertes. Hindi katulad ngayon, puro salamat po, doktor, puro na lang, di ba, cosmetic surgery. Wala naman din sigurong masama kung ikaw wala ka pinaretoke, di ba? Ngayon, puro retokada beauties na, di ba? Kung masaya naman sila at nakaka-boost ng confidence nila, sige, pero ako talaga medyo... Never ka talaga. At hindi naman kailangan. Ano secret mo, Mare? Parang hindi ka tumatanda. Senior citizen na ba? Ako ay refuse. In denial pa rin ako. Talaga? Hindi pa rin claim yung card ko. Wala naman akong sekreto. Siguro lang, busy. Maraming ginagawa. Kilos ng kilos. Nag-gym, nag-workout din ako. Alam mo, payo mo sa mga sexy stars ngayon na paano sila pwede mag-transition to become taken seriously as an actress? Parang ikaw, nagsimula ka as a bold star, pero biglang naging serious actress ka na and multi-awarded. Na-handle din ako ng magagaling na direktor. Maraming nagtiwala sa aking direktor na tinuruan ako, binigyan ako ng panahon para turuan ako paano gagawin ng eksena. Yun ang pinaka-blessing sa akin. Hindi ka ba naiwan sa ere, paano bang gagawin ko? Paano ako magta-transition ito? May mga direktor na ang dami ko nakatrabahong napakagaling na tinuruan. Wala naman nag-exploit sa'yo? Wala. Sa mga leading men ba, walang nag-take advantage sa mga love scene na parang, teka muna? Hindi ko alam, hindi ko masabi that time. Siguro bagets ka naman, hindi mo naman naiintindihan yun. Pati ikaw na-carried away ka rin? Wala, hindi. Kasi natatakot ako, tsaka mahihiyain nga ako. Kasi batang paslit, high school lang ako noon. Parang di halata na mahihiyain ka nung ginawa mo yung disgrasyada. Hindi ko lang pwede hindi gawin. Naalala ko kasi nung ginawa ko yung City After Dark kay Ishmael Bernal, grabe ang kissing scene. Sabi ni Jojo Santiago, sabi ni Direk, gawin mo nang minsan kasi pag hindi ko naman in-approve yan, hindi ako nasiyan, uulit-ulitin mo. Oo nga nun, makes sense. Gawin ko na nga minsan, di tapos na. Mas mahirap ba, Oji? Oji ang nickname niya. Ayos, mag-drama o mag-bold? Hindi ko na alam ngayon ang klase ng pagbabold. Protektado naman talaga kami nung araw. May mga plaster kami. Walang tao sa set. Limitado lang. Walang cellphone nung araw. Mas may protection. Natatakot din siguro silang maglabas. Kasi kapag may inilabas sila, baka mademanda sila. Kasi hindi talaga dapat eh. Sa mga naging leading men mo, kanino ka parang naudlot na pwedeng naging kayo pero hindi naging kayo? Wala naman.
naman. Sino nakalusot? Next question. Siyempre, I hope you don't mind, with all due respect sa aking friend, Padim Israel, and siyempre, yung partner na ngayon ng ex mo ni Altantay. Siyempre, magbalik tanaw din tayo sa love story nyo ni Altantay. Was it a messy breakup or you parted as friends or kasi Hindi bata pa naman, kayo? Bata pa lang kami. Pareho lang talaga kami na hindi pa naka-adjust siguro sa married life. Ilan na kayo nagsama ni Al? 3 years na. 3 years. Tapos kasagsagan ng career nyo nun eh. Naging kami, oo. Was that a factor? Kasi pareho kayong masyadong active pa sa showbiz nun. You think kung hindi kayo parehong active, nagtagal yung marriage nyo ni Al? Sa tingin ko kasi talaga immaturity. You were not both emotionally ready hindi for pa marriage. talaga kami handa. Parang sumampa lang kami doon na, sige na, tara na. Yung literal na you took the Oo. plunge. Tapos hindi pala talaga mag-work kapag hindi ka handa sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero you remain friends. Oo, okay naman. You have 2 kids with him, na Yes. si Jabba Si Paula at and si Jabba. Kamusta naman ang relasyon nila Pag with their mga dad? events, si Al? birthday, Christmas, New Year, nagkikita-kita naman sila. Na-meet na ni Al si Padim, Oo. your husband now. Oo, And you met, nakapunta na what's her kami name? sa bahay Misha ba ng yung sister wife ni niya. Al? Oo, nagpunta na kami sa Ah. bahay nung ate niya. Dating-dating. Nag-meet na Nag-meet kayo. na sila. Talagang ngayon naman kasi hindi na issue yan, Oo yung naman. modern At saka family. natatanda na tayo. Oo. So anong mapapayo mo sa mga girls out there na, yun nga, nasawi sa first marriage, medyo takot ng umibig muli? Bago muna masawi sa first marriage, talagang kung bata pa kayo, wag muna. Kung hindi kayo handa, wag muna. Kasi kailangan talaga handa kayo. Kasi mahirap na bawiin eh. Buti kung may pagkakataon pa kayong bumawi. Pero kung wala na, di mahirap. Kaya kung mag-aasawa kayo, magiging seryosong relasyon nyo, kailangan handa kayo mentally. Yung lahat ng aspeto, handa kayo. At saka talagang gusto nyo yung ginagawa nyo, gusto nyo yung relasyon. Kasi ang sinasabi nila, ang commitment daw, handa kang mamatay para sa partner mo. Eh, yun lang, pag tinanong ko, handa ka bang mamatay? Pag nagdalawang isip ka, hindi ka pa handa. kaya hindi pa ganun. Pero in a way, parang ang commitment mo. pagpapakasal, parang pagpapakamatay Pero din, ganun di ba? daw ang commitment. Kasi you give up your di ba? freedom. Kaya nga, yun lang ang tanungin mo sa sarili, handa ba ako mamatay para sa taong to? Pag medyo hindi pa ang sagot mo, kalma mo. Pero kay Wag Padim mo na. Israel, your husband now, handa kang magpakamatay for him? Oo naman. So, ilang taon na kayo together ni Padim? More than 30 years na kami. Paano mo na-tame si Padim? Kasi ang mga players, sabi nga, on and off the court, mga players yan. Naku, hindi naman ako magte-tame sa kanya. Yung Diyos naman magte-tame sa kanya. Pareho naman kaming nakakilala, tumanggap sa Diyos na iba ang buhay namin. Yung spiritual life nyo, no? Oo. Kasi he's a pastor, di ba? Oo, he's a pastor. Walang Doon problema. nagbago ang buhay na. So imagine from being a basketball player to a pastor, no? Oo, Grabe yung medyo retired change. na siya, pero hindi pa rin siya tumitigil. Mga invitation pa rin, mga Bible study, mga devotion, na-invite pa rin siya. Pero you think kung na-meet mo si Padim nung kasagsagan ng career mo as a bold star, you think magklik-click kayo? Or kasi syempre, hindi pwede sa kanya yung mga bold Ay, hindi pa rin movies naman na siya yan. Kristiyano nung nag-meet kami. Pareho kaming may ibang mundo. Ibig sabihin, may mga ginagawa siyang hindi maganda. Ako rin naman. Pinagtagpo kami ng Lord at pinagsabay kaming baguhin ang buhay namin. Hindi pa rin tapos ang Panginoon sa buhay natin. Habang buhay tayo, binabago pa rin tayo. Parang work in progress pa rin. Wala naman perfecto eh. But at least you're aware that God is with you. Pero ngayon si Padim, wala namang limitation sa'yo sa mga projects na Wala rin naman akong ginagawa na ikakabahala niya. So you Senior won't na be nga, open to doing, kunwari, parang medyo risque na project. Na, hindi naman bold, but medyo daring, hindi na. Kasi bisa like mga Meryl Streep, di ba, gumagawa pa sila ng Pero kakaibang kung role. sigurong maganda, baka pwede pag-usapan. Pag-usapan natin yung new project mo sa ABS-CBN. nga. It's okay to not be okay. To not be okay. The Filipino Adaptation. version of the hit Korean K-drama. K-drama addict din ako. Kaya talagang 2 beses ko itong pinanood eh. Mahal ko itong bida dito. Oo. Si Ann Curtis. Ann Yes. Curtis, Joshua, at si Carlo Aquino. At marami pa pong iba. July 18 sa Netflix po ang start na. Anong role mo dito? Ako yung nanay ni Kaori na isang nagtatrabaho din sa ospital. Tapos mga alaga ko silang lahat. Sa bahay ko sila nakatira lahat. Ako nagpapakain sa kanila. Ako yung nag-aalaga sa kanila. Paano to? Kinoconsult yung sa Korean production? Oo. Kasi di ba strict sila? Oo. Dapat you stick to the Pero meron silang storyline. license to tweak some scenes. O To give it a Pinoy twist. Oo, Pinoy twist. Pa-share naman ng behind the scenes kwento with Ann Curtis or si Joshua. Sino mga nakakasama? Si Joshua, pag nakaka-eksena ko, kinakabahan ako. Dapat siya ang kabahan. Hindi, kasi lahat ng linya ko, ang hahaba. Tapos Oo. ang sagot niya, opo. O nga po, Nay. Nanay Lee ang pangalan ko. Oo. Pag sasalita ka ng ganyang kahaba, sasagot lang niya, opo, Nanay. Tapos isa naman, grabe talaga. Oo. Hindi ba pwede ikaw naman ang maging madaldal? Oo. Ganun ba? Siyempre, kailangan mag-prepare. Si
Carlo naman kapag kasi nga mentally challenged yung role niya, pag nasa zone siya, hindi ko siya ginugulo, pinapanood ko lang siya, tinitignan ko yung mga rehearsal nila. Gagaling talaga ng mga kasama ko dito. Tapos syempre nakakatuwa si Direk Bobot kasama ko. Ka-love team mo dito. Hi, Direk Bobot. On the set, masaya naman kami si Miss Albert. Paano naging love team dito? Sa story, niligawan niya ako, binasted ko siya, kaya hindi siya naging tatay ng anak ko. Pero nabiyudo siya, nabiyuda ako. Doon ako nagtatrabaho sa ospital, kung saan siya yung hospital director. Ngayon, tinutuloy niya yung paliligaw sa akin. Nabanggit niya yung manliligaw. Siguro, ang dami mong binasted no, during your prime. Pero lahat ng mga naging ex mo, friends mo naman. Wala naman ako masyadong naging, Was Al your first love? Serious na. Si Al kasi Tantay. nagpakasal kami, di ba? Kaya lang kasi, ang higpit-higpit kasi ng nanay ko eh. Kaya talagang parang gusto mong takasan yung kahigpitan ng nanay ko. Yun yung reason kaya ka nagpakasal. Ba't ako nag-asawa. Na hindi talaga tama. Kasi tinakasan ko lang yung galit ng nanay ko, yung takot ko sa nanay ko, yung gano'n. Pero tanggap naman ng mama mo noon si Al. Hindi nga. Kaya Until naghiwalay kayo. Oo. Parang teleserye pala yung nangyari sa inyo. Totoo naman. Pero looking back, no regrets na kasi may mga anak ka naman na. Sayang na wala kayong son. Wala nga eh. Kahit yung pangatlong anak ko babae, 3 girls. So anong natutunan mo sa Al Tantay chapter of your life? Dapat kapag ka nag-asawa ka, mahal mo talaga yung hindi mo gagawin escape lang. Kaya talagang dapat committed ka na at saka yung handa na talaga yung puso at utak mo na sa isang relasyon na magtatagal. Kasi sayang naman kung hindi magtatagal, di ba? Sa 3 girls mo, kasi you have 3 daughters, 2 with Al and 1 with Padim. Anong name nung daughter mo kay Padim? Joses. Na parang ano niya, no? Female version niya. Oo, diba? Mini niya. Walang nagmana sa'yo, walang gusto mag-showbiz. Parang yung dalawa gusto rin yata. Pero sinabi ko sa kanila hindi kasi nakasama ko mga batang nag-aartista. Parang nakita ko yung napabayaan ng pag-aaral, nag-focus na sa pag-aartista. Ayaw ko maging ganun. Kasi gusto ko, ako kasi hindi ako nakatapos. Kaya yung mga anak ko gusto ko makatapos sa pag-aaral. Kasi hindi mananakaw sa kanila yun. Gusto ko silang magkaroon ng magandang buhay, na stable na buhay. They're not married, no? Choice ba nila yun? Masyado silang mga achievers. Mga choice naman nila. Or baka they learn from your mistakes? Yung sabi ko naman sa kanila, basta kailangan na maging partner nila God-fearing, kailangan Kristiyano, yung mamahalin sila. Hindi yung aabusuhin lang sila o sasaktan sila kasi papatayin ko sila. Pero ibig sabihin, di ba, inalagaan mo yan eh. Yung pag-brown out nga, pinapay pa yan para hindi labukin, di ba? Tapos kung mabalita mo naman yung nananakit, parang hindi mo kaya. And they get along with Padim. Lumaki na sila kasi more than 30 years na rin. Nakalimutan ko pala banggitin kanina, yung isang song. May naalala ka na yung mga naman. millennials dyan, yung mga Gen Z, i-search nyo sa Spotify yung song na Langit na Naman by Hotdog. Nandyan yung name ni Rio. Yung hindi ipagpapalit kahit kay Rio Locsin. Ganyan, ang peg talaga. Yung beauty ni Miss Rio Locsin, yun ang Diyosa. Ikaw yung it girl nung 80s, no? 79 actually. Kung may pwede kang balikan na moment, ano yun? Parang wala naman. Happy ka na. Naranasan ko naman na lahat. Natikman ko naman din ng marangyang buhay. Akala ko natikman mo lahat ng actors. Marangyang buhay. Nagkaroon ka naman ng maraming kaibigan. Marami kang natutunan. Wala kang regrets at all. Only lessons learned. Oo, parang wala. Laging moving forward. Kasi lahat ng pinagdaanan mo, it made you who you are yun now. Yun ang importante. At saka ngayon, may Diyos ka na kinatatakutan. Noon kasi... I feel so sinful beside you. Kasi naman, parang ano talaga. Noon talaga, sarili mo lang iisipin mo. Di ba? Hindi ka naman mag-iisip kung ano man. Ngayon, medyo kahit anong gawin sa pasikreto, wala naman malilihim. Di ba? Pero buti hindi ka naging full-time pastor, no? Sabi nga ng asawa ko nung tinawag siya maging pastor, ang calling sa kanya, hindi naman sa akin, iba naman yung calling. Hindi ba totoo, pag ganyang napapalapit ka kay Lord, mas lumalapit ang mga temptation, yung mga trials? Di ba yun yung sasabi? Siguro sa edad ko ngayon. At saka pag wala naman akong ginagawa, nasa bahay lang ako. Mga anak ko lang kasama ko. Ligpit lang ako ng ligpit. Ulirang may bahay. Oo, sabi na nga ng asawa ko, kilos ako ng kilos, ligpit, linis ka na. Yun ang secret. Pa ako dito. Pati siya mailigpit. Nakakalat siya na, ililigpit ko rin. Ang laki niya, ilang 6'2"? 6'4". O, paano ililigpit yun? Diba? Yun ang hilig ko, magligpit. Yun ang therapy mo. Magligpit, so, yun ang secret. Kaya hindi ka tumatanda. Siyempre, nag-workout ka. Nag-workout Oo naman, kaya lang hindi halata, pero nag-workout na po ako naman. Basta mamaya, parang mang cleavage. Yan ang talagang original, walang gawa, walang retoke. Ano pang gusto mong ma-achieve sa career mo ngayon? Wala naman. Gusto ko lang na, syempre, magagandang projects at saka may mga aral. Are you at that point na you turn down projects pag tingin mo hindi ayon sa'yo? Mga iba, oo. At saka ang gusto ko talaga na yung mga makakasama ko, yung mga hindi ko pa nakakasama, para makilala ko pa yung mga ibang tao na hindi ko pa nakakatrabaho. Like who? Top of your list? Wala naman ako
naiisip. Pero sa lahat ng nakatrabaho mo, sinong talagang matindi ang impact sa'yo? Parang wala naman. Naaalala ko lang yung mga taong hindi ako nakakalimutan. Si Vilma, naaalala pa niya ako. Kasi nung nakatrabaho ko siya sa Haplos, tapos nagkita kami, hindi niya ako nakakalimutan. Sa lahat na nagawa mo, Oji, anong pinaka-proud ka? Isa sa mga inakapatid anak. Charito Solis, am I Charito right? Sol. Yes. Lolita Rodriguez Wow. pa. Lino Broca What was pa. it like to work with Lino Broca? Ay, Kwentuhan mo kami. ano talaga. Strict parang siya? Strict, pero pag off camera, ang sasaya, ang ingay nila. Si tsaka- Lino Broca. Oo, yung Charito. tawa ng tawa. Lalo naman si Lolita Rodriguez, tumatawa lang din siya. Tapos pag nag-action, parang biglang umiiyak. Saan ang galing yun? Ito yung mga katrabaho ko. Mga Parang impact. kailangan ko magtago sa ilalim ng kama. Ang gagaling talaga ni Charito Solis. Kasama ko rin si Rick Rodrigo, si Miss Loris Guillen. Yung mga Grabe, panahon no, na, talaga. ang bata-bata ko, nakatingin lang talaga ako sa kunang kumain akong popcorn. Parang nanonood. Parang kang Hindi sponge totoo na to, ina-absorb oo. mo lahat. Sobrang gagaling. So yun lang talaga nag-impact sa'yo Oo, sa tsaka young kahit si Miss actress. Rita Gomez, nakasama ko sa Salawahan, ang cool lang din niya sa set. May mga binigay ba silang tips sa'yo na you remember? Si Advice? Tito Chato, Oo. Charito Solis yun, maraming beses nakasama ko siya na bata pa ako. Sabi niya talaga, mag-makeup ka, magbubura ka ng makeup, huwag mong sasaktan yung ilalim ng mata mo para hindi ka ganon. nagkaka-wrinkles, yung Oo. mga ganun ba? Wala may magtuturo sa'yo ng ganun, di ba, kung hindi may malasakit sa'yo. At saka batang-bata. Si Lino Broca, anong tips sa'yo? Si Direk Lino, nung bata pa ako, memorable? kahit yung maigsing movement ng mata, tinuturo niya. Sabi niya, kasi meron akong kambing na hawak ng baby na kambing. Tapos sabi niya, titingin ako sa eroplano. Ganito lang yung tingin ng mata mo, ayokong lalagpas dyan. Yung mga ganun specific yung mga instructions sa Na hanggang ngayon, dala mo pa rin. Oo, tapos hindi pa ako marunong. Siyempre, kissing scene. Hindi ko alam pa. Bagets nga eh. Hinahawakan niya ako dito sa binti ko pataas. O mag-react ka lang dito. Kunwari, kilig-kilig yung gano'n. Siyempre, tawang-tawa rin ako. Hindi na ako Si Lino Broca? Si Lino Broca. Sino yung kakissing scene mo, no? Philip Salvador Oo. sa Init ito na movie. Siyempre, hindi ko alam. Nag-iisip ako, ang daming tao. Hindi ko alam anong gagawin ko. Natatawa rin ako, pero mapagalitan ako, Oo. di ba? Curious Siyempre, lang gagawin ako, ano lang to, playtime. Sinong pinaka-best kisser sa lahat ng naging leading men mo? Siyempre, nung bata ka, di mo naman naiisip ko anong best Walang o mali hindi. siya. Eh. Oo. Pero hanggang ngayon naiisip mo, ano lang, katawaan lang. Hindi, basta alam ko lang Magaling. na mga Or gentle. gentleman, na talagang alaga sina Christopher De Leo. Isa lang, yung pinakamagaling humalik. Ay, hindi ko alam yung magaling. Pero yung respeto, nire-respeto ko yan, si Christopher De Leo. Oo. Madalas ko rin nakatrabaho. Hindi ka ba niligawan ni Boyet? Ay, hindi. Hindi talo. Wala, hindi talaga. Oo, si Parang Jay hindi ko lang. naman siya masyadong kasabay. Nauna yata sila Boyet sa akin. Pero I'm sure lahat ng naging leading men mo may lihim na pagnanasa sa'yo. Grabe naman pag nanasa. Pero paano mo hinandle yun, Oji? Kung may paparamdam, tapos hindi mo naman type. Siguro dahil wala naman akong pang-alam, hindi ko iniisip. Totoo yun. Talagang hindi ako nag-iisip na mali siya. Kasi nga, nung nag-artista ako, pinilit lang naman ako ng nanay ko maging artista. Kasi artista rin siya nung araw. Okay. kahit na- Akala ko gusto mo talaga. Ay, hindi. Pinilit ako ng nanay ko. Pero syempre, eventually, nung nagkaanak na ako, nagustuhan ko na. Kasi maganda naman talaga yung naging bunga ng pag-artista. So when you were ko. doing Desgraciada, parang napilitan ka lang noon. Oo, kasi yung nanay ko talaga ang may gustong mag-artista. Tapos you started loving the business when you had kids already. So how old were you noon? Medyo may edad na rin ako nun. Doon na ako medyo, gusto ko na itong ginagawa. So kaya nagrebelde ka na sa mom mo, kaya nga pakasal ka kay Altantay kasi nga parang pinilit ka niya mag-showbiz. Dapat pala gawin teleserye yung buhay mo. And how do you want to be remembered, Oji? Gusto ko lang maalala siguro na mahal ko yung trabaho ko. Makikinig ako kung gusto mo ng kausap. Takot ako sa Diyos. Hanggat may trabahong maganda, nandito pa rin ako. At isa sa few artista na walang retoke. Yun pa. Thank you so much. thank you Sumali. din. But before we go, may pag-game tayo. Ayoko na. Ayoko Hindi na itong pwede. pag-game na Kailangan to. may fun Ayoko na segment. itong pag-game na to. Abangan nyo. Sige. Okay, Mari, ang game natin, sino ka dito? Pero bago yan, syempre mag-thank you tayo dito Oo sa naman. napakagandang bar ng friend ko, si Albert Nocom, the king of Pasay. O, diba? Salem Complex, pag gusto niya mag-karaoke, mag-private party, dito sa Salem Complex Business Center, across Terminal 4 sa Airport Road. Thank you so much, Albert. Thank you. And of course, si Dada. Eto na, wala kang ligtas. Ayoko na. Uwi na ako. Sino ka dito? Magbibigay ako ng mga different situations. Tapos Okay. sabihin mo kung anong gagawin mo. Ano lang
to for fun, hypothetical lang. Baka magalit sa akin si Padim. Okay, may bagets sa aktor na laging shirtless sa set at laging nagpaparamdam. Anong gagawin mo? Flirt back, deadma, o sasabunutan mo na in character ka? Or di ko ba imagine magsasabunot ka? Hindi ba pwedeng kumutan ko na lang siya? Anak, baka naman mahamugang ka, mapulmonya ka, magdamit ka. May mga young boys naman ang type, mga older women, di ba? Nalaman mo ang love scene mo, di pala stunt double, ikaw talaga ang kukunan. Game ka ba o tatakbo? Tatakbo. Pero araw ba? Nag-double ka ever? Hindi. Di Sa ko mga bold naalala. scenes. Pero wala naman kasi talagang Daya lahat. Daya lahat. Tatakbo at hindi na babalik. Oh. May sexy leading man na nahulog ang towel sa dressing room at ikaw lang ang nandun. Lilingon ka ba o tatalikod? Unang-una, hindi ako mapupunta sa lugar na yun. Kung malalaglagan mo siya ng towel, wala ako doon. Utang na loob. Hindi mangyayari. Baka i-dribble siya ni Padim. May lumapit na fan at sinabi, crush kita simula pa noong bold era mo. Oh. Magsasmile ka ba sweetly o sagot na isang certified fierce kontrabida? Salamat po, pero bata pa po ako noon. Senior na po ako ngayon. Okay, eto, nagka-scene ka with a young actor at kailangan mong sabihin, halikan mo ako. Ay, parang ito, May December love affair. Hindi mangyayari yan. Giggle, professional mode o throwback thrill? Hindi, kailangan daw sa eksena. Parang ano kayo, lovers. Lord, hindi na ako niyan. Hindi Mo tatanggapin yung project pag gano'n? Even if the price is right? Oo. Talaga, kahit 10 million ang bayad? Hindi. Well, talaga lang. Senior na tayo. Ano naman ang 10 million na, nahuli kang nagsustalk ng IG ng ex mo, with matching zoom in sa abs niya. Sa abs! Magsuscroll ka o lalike mo na rin. Muna, ako pa talaga tinatanong mo? Baka naman ibang tao yung nakapeg dyan. Walang katuwaan lang, di ba? Walang mangyayaring ganyan sa... Hindi applicable. May dumating sa taping na super hot na utility staff. Utility staff. Sino ang gumawa ng mga... At binati ka, hi Miss Rio, you're glowing today. Kikiligin ka ba, bibigyan mo ng motherly advice? Ay, motherly advice. Magunos dili ka. Oo. Doon ka na lang. Bye-bye. Do your work. Magtrabaho ka. May dalawa na lang, may daring role offer na sobrang sexy, pero with a younger co-star. Go ka ba o sa iba na lang yan? Kahit siya younger co-star, kung wala namang kissing scene, walang mga love scene, pero maganda ang storya, okay ako. Parang yung kay Ma'am Sharon, kay Ding Dong, di ba? Parang walang ano yun. Parang May December, pero walang... na meron tayong may impart. Kasi talaga namang may nangyayari, mga scenario na gano'n. Pero kung may mga kakulutan ng aral. So, anong advice mo sa mga gano'n na who'll fall for younger men? Mga 20 years younger? You think mag-work out yun? Hindi ko alam. Wala naman ako sa case-to-case basis. Eto, last na. Kapag may bed scene at sa pelikula, lights on, lights off, or lights dim? Wala rin ako doon. Nung araw. Hindi ko tatanggapin. Ay, hindi. Nung araw talagang protektado kami ng mga direktor, kahit ng producer, kahit cameraman lang at saka yung director ang nasa set eh. Tapos talagang... Never ba nangyari yung cut na tapos biglang tuloy pa rin ang kissing? Wala. Walang ganun. Invite mo ulit sila sa It's Okay to Not Be Yes Okay. po. Mga kadaldal. Mga kadaldal. July 18 po sa Netflix. Start na po ng aming teleserye It's Okay to Not Be Okay. Starring Ann Curtis, Joshua Garcia at si Carlo Aquino. At marami pa po kami ibang mga kasama. Panoorin nyo kasi ibang version naman to. Adaptation. Ibig sabihin, naakma sa kultura ng Pilipino. Kaya panoorin nyo po. Marami pong salamat. Thank you so much, Mare. Oo naman. Anytime. Sana next time si ako. Padim kasama natin next time. Mahiyain yun. Parang ako. Ganun parang di halata. Anyway, thank you so much mga kadaldal. And syempre, dalo kayo dito. Hindi lang sa Salem Complex, pati yung Uno Bar meron dito. Talagang dito kayo mag-chill. Kasi dress to chill lahat ng mga tao dito. Thank you mga kadaldal. Till next episode. If you haven't subscribed, dali na, maki-Dollywood na. Pag gusto nyo mag-good mood, mag-Dollywood. Till next time. Bye! Thank you! Thank you!
maraming salamat. Tingnan natin kung pero, matutuwa ka dyan. ba't naman hindi, di ba? Parang batang isip. Ba't naman hindi? O yan. Kasi may collection siya ng Snoopy. Kahit senior citizen na po ako, may collection ako ng Bakit Snoopy? Paano nagsimula yun? Hindi ko alam kasi Favorite mahilig ko ako din sa yun. aso. Oo. Di ba beagle siya? Oo. Kaya The nga, more I know about men, the more I love my dog. Mahilig ako sa aso. Mahilig ako sa Snoopy. Yay! Thank you! Love you, Ma.